Kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, usapang WPS na naman tayo, ano? Hindi pala siya WPS, man. Tingnan lang natin tong video mula kay Kentots. Meron to pamagat na giyera ng US at China nagsimula na sa utos ni Trump. China gaganti sa ginawa ng Amerika. Pero syempre, usapang US-China to. So, tawag dyan, some kind may kinalaman din tayo dito. Kinalaman ba? Or dapat meron tayong paki dito? Kasi alam naman natin, kaibigan natin yung Amerika, kalaban naman natin yung China. So parang nasa gitna tayo, di ba? So bago natin simulan mga kanoise, yung video to ay mula kay Kientot. Suportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So mga kanoise, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin ba ng China? Ganun mabagat ng video ito. Giyera ng US at China nagsimula na sa utos ni Trump. China gaganti sa ginawa ng Amerika. So like, comment, share, subscribe. Start. Mga kabayan, breaking news. China, aatake na sa 2027. Pilipinas, madadamay sa kanluran. Konektado pala ito sa ginagawang pananatili ng China Coast Guard sa ating exclusive economic zone at sa mga Chinese spy na nahuli sa ating bansa. Estados Unidos may panibagong pag-atake na ginawa naman sa China. Xi Jinping umusok na naman sa galit sa panibagong tiradang ito ng Trump administration. Tropa ng Amerika. Si Xi Jinping pa talaga yung may ganang umusok sa galit, diba? Pausukin niya yung ilong niya naman sa West Philippine Sea para tulungan ang Pilipinas laban sa mga provokasyon na ginagawa ng China. Mga assets ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy, sanib puwersa para itaboy na nga ang mga barko ng China Coast Guard, pero ang CCG, ako po, hindi natatakot at mas lalo pang lumalapit sa baybayin ng Pangasinan at iba pang mga lugar sa Pilipinas. At ito pa mga kabayan, bansang Germany, nagalit sa China dahil nga sa mga delikadong aksyon na ginagawa nito sa West Philippine Sea. At dahil naman dito, ang China umaatake na rin sa Germany. Diba? Ako po si Roy. Napaka-hunghing talaga mag-isip, diba? Pati Germany kakanain. Grabe na talaga yung pagka-hunghing ng bansang yan. And welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. So yan, Kian Thoughts, subscribe nyo rin yan, men. So, courtesy sa kanya. Mga kabayan, talaga namang hindi na nga nagpapatumpik-tumpik pa ang China at gusto na yata talagang gawing probinsya ang Pilipinas. Sa mga pinakahuling report hinggil sa illegal na pananatili ng mga barko ng China Coast Guard sa loob ng ating exclusive economic zone, sinabi ng PCG na namataan ng dalawang CCG vessel na halos 34 nautical miles na lamang ang layo mula sa baybayin ng Pangasinan. Grabe, 34 nautical miles. Tapos meron tayong 200. Dapat ganyan, inaano na yan hinuhuli na yan Palibhasa kasi sa atin, tinataboy lang natin kaya paulit-ulit silang lumalapit sa atin At ang mas worse pa diyan, naglalagay sila ng mga kung ano-anong mga drone niyan para lang makapag-espiya, anak ng teteng ng mga dark vessel detection program, nadiskubre ng PCG ang illegal na presensya ng mga barko ng China kaya agad nga na nagpadala ang pamunuan ng PCG ng air assets katulad ng Islander aircraft sa lugar para kumpirmahin ang report nito. Dito nga ay kumpirmadong namataan ang CCG vessel 3301 at CCG vessel 3104 na ilang kilometro na lamang ang layo mula sa ating kalupaan kaya agad na nagsagawa ng radio challenge ang PCG para ipagtabuyan ang mga barko ng China. Gayunpaman, hindi nga ito pinansin ng CCG mga kabayan at talaga namang ipinadala na rin ng PCG ang BRP Cabra at BRP Bagakay sa Pangasinan upang tumulong na nga sa pagtataboy sa mga barko ng Chinese Coast Guard. Dapat kung saan yung malakas yung presensya ng China, doon din natin ilagay yung mga malalakas na barko natin or malalaking barko natin ba na kayang makipagsabayan. 'Di ba? Para habang tumatagal yung China is parang yung pagiging hesitant nila is magiging na lang talaga tawag dyan, fear na lang sila or hindi na talaga sila magdidir na galawin tayo Yung matatandaan ay halos isang buwan na ginagawa ng China ang illegal nga na pananatili ng kanilang mga barko sa ating mga territorial waters. Parang nakikipagpatintero na lamang ang mga ito sa mga barko ng PCG at talaga namang ginagawa ng normal ng China ang ganitong illegal na gawain at tila ba ipinapakita nito sa Pilipinas na hindi na nga nito inirerespeto ang ating karapatan bilang isang malayang bansa. Sa kabila nito mga kababayan, magiging professional at mas maingat pa rin daw ang PCG para maiwasan ang paglala ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Bukod nga sa mga barko sa Pangasinan. So sana naman yung pagiging professional natin is hindi siya magbigay ng hint sa China na parang ang kinina talaga totally ng China yung territory natin. 'Di ba?
Tuloy pa rin ang pananatili sa loob ng ating EEZ ng monster ship ng China na CCG Vessel 5901. Sinubukan itong itaboy ng BRP Teresa Magbanwa para lumabas sa ating exclusive economic zone, pero ang sagot ng China, hindi nito kinikilala ang 2016 arbitral Di ba? ruling. Kapal na mukha. Kayo yung sabay-sabay or sumabay pa kayo sa pagpunta natin dyan. Tapos kapag matalo kayo, ayaw yung tanggapin. E paano kapag nanalo kayo? E di ang yabang-yabang nyo na yan. Di ba? Buti na lang talaga, hindi sila nanalo. Deploy na rin ng mga barkong pangdigma ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Inilabas na nga ng ating sandatahan ang BRP Conrado Yap at eroplanong mandirigma ang FA-50 para mas palakasin pa ang seguridad ng bansa bilang suporta na rin sa panawagan ni Pangulong Marcos Jr. na itigil na ng China ang kanilang mga agresibong mga aksyon sa ating nasasakupang teritoryo. Bukod nga rito mga kabayan, ayon sa Philippine News Agency, nagmo-monitor na rin ang guided missile frigate na BRP Jose Rizal sa galaw ng mga barko ng Chinese Navy sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Yun. Binigyan din ng warning ng barkong pandigma ng Pilipinas ang tatlong Chinese warship na Jiangkai 2 class frigate Dali na talaga namang iniisang tabi ang international law at nagiging sanhi na nga ng pagtaas ng tensyon sa Indo-Pacific region. Ayon naman sa isang security expert mga kabayan, malaki ang posibilidad na aatake na nga ang China pagpasok ng 2027 at talaga namang madadamay ang ating bansang Pilipinas sa kaguluhan na ito. Di ba? Konektado Madadamay talaga siya kasi nandito yung dito yung ibang kagamitan ng Amerika. Di ba? So, ano naman kahit naman siguro makipag-alyansa tayo sa Amerika o hindi is, yung China is sobrang desidido talaga sila. Nakurin sa atin yung teritoryong sa atin naman talaga. Diba? So, wala tayong magagawa dyan, kundi titindigan talaga natin yan kahit anong mangyari. Planong ito ng China sa mga nagaganap na pag-espiya sa ating bansa at maging ang mga illegal na operasyon at presensya ng CCG sa West Philippine Sea. Ayon nga kay Professor Renato De Castro ng De La Salle University, nakakabahala ang mga kaso ng pagkahuli ng mga Chinese spy sa ating bansa dahil nagbibigay nga ito ng matinding banta. Ina-target ng China ang ating mga sensitive military information at gumagawa pa nga ito ng 3D mapping para alamin ang mga strategic locations na unang dapat pabagsakin kung sakaling sisiklab ang isang digmaan. Sana sana hindi sa uli yung mga nahuli natin sa China. Kasi napakaswerte naman nila. Dapat dito lang yan, hayaang mabulok yung mga yan dito, para syempre maging maging example sa mga susunod pang magtatangkang mag-espiya dito sa bansa natin. Napakalaking perwisyo yan Castro, nagmula ang impormasyon na ito sa kanyang kaibigan mula sa Philippine Navy na nagsabing tip of the iceberg pa lamang ang mga nararanasan natin ngayon sa China. Naghahanda na di umano si Xi Jinping ng isang malakihang military operation na gagawin nila by 2027 laban sa bansang Taiwan at siguradong madadami rito ang Pilipinas. Lumalabas na lahat ng mga Puro lang din naman ganyan. Di din naman nangyayari. Nananakot kasi ng nananakot yung bansang yan ng China, kagaya ng pagdedeploy ng mga military assets, pag-fortify sa mga base militar at lantarang pag-agaw nito sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea ay konektado mga kababayan dito sa planong pag-atake ng China 2 taon mula ngayon. Nagiging aktibo na rin ng Chinese military sa pagmamonitor sa galaw ng US at Pilipinas sa mga nakalipas na mga taon, partikular na sa Pag-asa Island. Ayon pa nga sa China ay kumikilos na mga US troops sa West Philippine Sea na pagpapakita raw ng banta laban sa mga Chinese forces. Nakadeploy na rin ang malaking bilang ng American forces malapit sa Ayungin Shoal na ayon pa nga sa China ay para bang naghahanda na raw ang US-Philippine Alliance ng isang military action. Inaasahan sa pagpasok naman ng buwan ng Pebrero taong kasalukuyan ay magkakaroon ng joint maritime exercises ang dalawang bansa at siguradong hindi nga ito palalampasin ng Chinese government. Nice. Sa iba pang mga update mga kabayan, Germany is under attack from China. Sinabi ito ng isang German member of the parliament. Hindi raw nila kakampi ang China, bagkus ay isa itong traidor na kalaban na nagpapadala ng mga espiya at nananabutahe sa kanilang bansa. Diba? Ganyan kung tingnan yung bansang yan sa buong mundo Diba? Tapos ang gusto ng mga Pilipino pro-China, sa China pa sila kakampi. Anak ng titing, ninakawan ka na nga, doon ka pa kakampi. Ano ka ba talaga? Pilipino ka ba talaga, Inis mo ako, Tatandaan mga kabayan, back in 2024, isang Germany sa tahasang kumondena sa ginagawang harassment ng China sa West Philippine Sea habang nagsasagawa nga ang ating mga kababayan ng resupply mission sa BRP Sierra Madre na nakabahura malapit sa Ayungin. Suportado ng Germany ang karapatan ng Pilipinas at iginigit nito na ang ating bansa ang siyang may karapatan sa West Philippine Sea alinsunod sa UNCLOS at maging sa 2016 Arbitral Award. Dahil dito ay naging mas mainit ang China sa European country at nagsagawa ito ng sunod-sunod ng mga cyber attack at pag-espiya sa Germany. Diba? Ayon nga kay pati Germany, nako, sana mabigyan kayo ng leksyon,
Prevention spokesman Roderick A. Sweater, dapat ay huwag nang tingnan ng Berlin bilang isang kaalyado ang China dahil kabaliktaran di umano ang lahat ng pinagagagawa ng Tama. China. Dagdag pa nga ng kay Sweater, interesado ang China na makuha ang German military technology na isang national threat para sa kanila. Di ba? Pati Sa mga- German, pinagdidiskitahan na. Ganyan sila ka-greedy, min. Grabe na talaga. Wala na sa ayos. Lamang ay 3 German national ang nahuli nila na nagtatrabaho bilang espiya ng bansang China Ako. at nagpapadala nga ito ng mga military secrets and information sa kanilang O, kalaban. di ba? Lumalabas na sa Spy. Tapos sasabihin ng China ngayon sa mga nahuli nating spy dito, huwag nga kayong gumagawa ng ganyan Philippines na parang tinatagyo kami sa mga Chinese spy na yan, eh hindi naman totoo yan. Anak ng titing, sobrang daming bansa na nakapagpatunay na meron nga kayong mga spy, ano. Di ba? Mga Chinese naman din talaga, yung mga nahuhuli. Dinideny pa eh, kahit nahuli na, iba din yung karakas ng China to. pag-aaral noong 2024, halos 50% ng German businesses ay talaga namang naging biktima ng cyber attacks mula sa China, habang 39% naman ay mula sa Russia. Kung hindi nga raw magbabago ang pulisiya ng Germany tungkol sa China, sakaling magaganap ang Taiwan invasion ay siguradong wala itong magandang maidudulot sa buong mundo. Okay. Sa iba pang mga updates mga kabayan ay sinimula na ng Pangulo ng Amerika ang trade war kontra sa komunistang bansang China. Yan, Matapos then nga dyan mga sila mas masasaktan kasi dyan lamang yung ano eh, yung Amerika eh. warnings na ibinigay ni US President Donald Trump sa China, inanunsyo ng Amerika na pinirmahan na nga ng US President ang executive order na nagpapataw ng 10% karagdagang taripa sa lahat ng mga Chinese products na pumapasok sa Estados Nako. Unidos. Agad namang umalma ang China at sinabing gaganti sila at magpapataw rin daw ng mas mataas pang ang taripa laban sa Amerika sa hinaharap. Lakas pa ng loob gumanti, di ba? Nasasaktan kasi yung China, men eh. Kasi yun nga, pati sa World Health Organization, nag-withdraw yung Amerika. Tapos ngayon, I think expected na kasi ni Xi Jinping na siya talaga yung rarakrakan ni Trump, di ba? Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na Yun. ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung mag-subscribe. So, yun, hanggang dito na lang muna. No? So, again, ang video yun ay mula kay Kientot. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin yung channel niya. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy, don't forget to like, comment, subscribe, Pilipinoisy. So, kita nyo naman yun, men. Medyo, na talaga to, wala na talaga sa ayos tong mag-isip tong Chinang to, ano. Kung sino-sino na lang yung hinahamon, men. Biruin mo pati Germany kinakanan nila. Ganyan sila ka-greedy, di ba? Ang di lang talaga, ewan ko kung nag-iisip pa talaga tong Chinang to. Kasi kung nag-iisip siya ng mabuti, men, hindi na siya nagdadagdag ng kalaban. Kasi, men, sobrang useless na ikaw nga yung malakas, ikaw malaki ka nga na bansa. Sobrang useless niyan kung yung kalaban mo naman is sobrang dami. 'Di ba? Parang ano lang 'yan eh. Tao at langgam. Yung tao, syempre, wala talagang kalaban-laban yung langgam. Pero kapag ka nagsama-sama yung mga langgam na yan, anong panama ng tao? 'Di ba? Ganyan lang yan, men. Hindi mo pwedeng sabihin na porket ikaw yung malakas na bansa is palag na ng palag. Tapos, ewan ko kung nag-iisip din ng Chinang to. Kasi, Amerika-China pa nga lang, tagilid na sila. Di ba? Hindi nila nahuhuli yung laro ng Amerika eh. Na mostly sa mga kinakalaban nilang bansa, allied ng Amerika. Di ba? Kapag hindi talaga sila nag-iingat, men, mahuhulog talaga sila sa bitag ng Amerika. No? So, yung sa Taiwan na parang 2027 daw, Diyos ko. Sobrang tagal na yang sa Taiwan na issue na yan. Di ba? As long as meron talagang presensya ng US, men, wala, magiging hesitant talaga yung China dyan, ano. Ewan ko. Self-proclaim sila na sila yung pinakamalakas pero takot naman sa Amerika. Di ba? Luckily na lang talaga. Meron tayong Mutual Defense Treaty ng Amerika, no? Tapos, yun nga, marami tayong bansa na mga inaasungot din ng China na nakasuporta sa atin. So sana yung mga pro-China na lang yung itapon doon, ano. Nagalit, pero wala eh. Kahit ng mga pro-China yan, mga kababayan pa rin naman natin yan. I think kapag soon talaga, huwag naman sana may mangyari, di ba? I think dyan na sila magigising eh. So sad lang din kasi sobrang huli na nang magising sila sa katotohanan, di ba? So, ang sa atin lang naman dito is hindi natin gusto ng gulo. Ang sa atin lang is tindigan natin,
ipaglaban natin kung ano yung tama, di ba? So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to ay mula kay Kian Tots. Tapos, yun, subscribe nyo and Filipinoisis. Like, comment, share, subscribe. Filipinoisis.